Kita Balita ngayong tanghali. Binabantayang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility, isa ng ganap na bagyo ayon sa Pag-asa. Seguridad sa paligid ng batasang pambansa, hinigpitan pa bilang paghahanda sa ikalawang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Tatlong grupo na magpoprotesta sa SONA nag-apply na ng permit to rally sa Quezon City. PNP tiniyak ang maximum tolerance sa mga rallyista. Tuluyang pagkala sa International Criminal Court, aprobado na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At Wish 1075, kinilala bilang FM Station of the Year sa Golden Laurel 2023. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, July 21, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Bagaman sa Lunes pa idaraos ang ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ngayon pa lamang ay mahigpit na ang ipinatutupad na seguridad sa batasang pambansa kung saan naka-lockdown na ang ilang bahagi ng House of Representatives. At para sa detalye, makibulita tayo kay Janice Inhente live. Janice, sino-sino na lang ba ang pinapayagang makapasok sa batasang pambansa at ano pa ang ibang security measures na ipinatutupad sa batasang pambansa in preparation sa SONA? Ella, hindi na nga pinapayagan na makapasok sa compound ng House of Representatives ang mga hindi accredited personnel at staff ng Kamara. Sa ngayon, hindi na pinapapasok pati ang mga media sa loob ng batasang pambansa at mahigpit na rin ang pagbabantay sa main gate ng HREP. Patuloy rin ang inspeksyon ng K9 units sa buong paligid ng House of Representatives upang matiyak ang seguridad ng lahat ng dadalo sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Sa nakikita natin, Ella, sa tuwing may papasok na sasakyan sa loob ng batasang pambansa, kahit pa man media o official vehicle, ay pinapahinto ito talaga at pinapasuri sa K9 dogs. Sa Lunes pa ng alas 5 ng umaga bubuksan ng batasang pambansa habang inaasahan na alauna ng hapon ay magdadatinan na ang mga bisitang dadalo sa SONA. Una nang sinabi ng Quezon City Police District na nasa 2,000 mga tauhan ito ang ide-deploy sa paligid ng House of Representatives habang nasa 5,000 naman na support security ang ide-deploy mula sa iba't ibang uniform personnel, kabilang na dyan ang Armed Forces of the Philippines. Ella, sa ngayon, tuloy-tuloy rin ang mga pagsiset up ng Radio Television Malacanang o RTVM sa loob ng HREP habang naka-lockdown. Habang bukas o sa linggo ay magkakaroon ng final technical rehearsal sa magiging takbo ng SONA. Yan ang latest. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Janice Inhente live na nagulat mula sa Quezon City. Kasabay ng ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay inaasahan ang pagbuhos ng malakas na ulan sa Lunes. Ngunit ayon sa PNP, handa ang mga pulis na magbantay sa seguridad ng SONA kahit na masama ang panahon sa Lunes. Narito ang report ni Lea Ilagan. Hindi magiging balakid sa gagawing pagbabantay para sa seguridad ng ikalawang State of the Nation Address ng Pangulo ang inaasahang malakas na ulan sa Lunes. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, sa weekends pa lamang ay maglalagay na ang PNP ng mga panangga sa ulan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Sa darating pong weekend ay maglalagay na rin po tayo ng mga tent po natin para kahit paano po ay may mga masisilungan po yung ating mga pulis at syempre yung ating mga kababayan na dadaan dyan dahil nga po inaasahan natin na may inclement weather pa rin po yung makakanasan po natin sa mga darating na araw. Kaya kasama po yan sa ating pinaghandaan. Kaya naman po yung ating mga pulis ay meron din pong mga raincoat po yan kung sakasakaling talagang sila ay madedeploy sa gitna ng daan at walang pasisilungan. Kinumpirma din ni Colonel Fajardo na mayroon ang 3 grupo ng mga rallyista ang nag-apply ng permit sa Quezon City Government para makapagsagawa ng rally sa Lunes.
Kung wala pong mailalabas po na permit to rally po ang Quezon City ay yung pong designated Freedom Park sa Quezon City, particularly yung na-mention nyo nga po, yung Quezon City Memorial Circle, ay lalagyan din po natin dito ng ating mga tauhan para doon naman po sa mga magpo-protest sa rally po ay mabibigyan din po natin sila ng proteksyon. Sakali aniyang hindi aprobahan ang aplikasyon, maaari lamang sila magsagawa ng mga programa sa mga Freedom Park at hindi papayagang makalapit sa Batasan Complex. Ipinaalala din ng opisyal na iiral ang gun ban sa July 24 ng madaling araw hanggang July 25 ng hating gabi. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapatupad ang Philippine National Police o PNP ng maximum tolerance laban sa mga rallyista na inaasahan dadagsa sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, inaasahan na nila ang isasagawang rally ng mga militanteng grupo na humiling na ng permit sa Quezon City Government. Magpapakalat anya sila ng mga tauhan na magbabantay sa mga magpoprotesta na pinahihintulutan lamang na maisagawa ang kanilang programa sa ilang designated area. Una nang sinabi ng grupong bayan na dadagsain ng mga rallyista ang ikalawang SONA ni Pangulong Marcos. Ilan sa ipapanawagan ng mga grupo ang dagdag sahod sa sektor ng paggawa. Handang magbigay ng libreng sakay ang Philippine National Police sa mga maapektuhan ng tigil pasada simula sa Lunes. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda, mayroong mga sasakyan ang PNP na maaring magamit para magsakay ng mga mai-stranded na pasahero. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia, ano-anong mga asset ng PNP yung gagamitin para dito sa libreng sakay at anong oras yung deployment niyan sa Lunes? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Mayroon silang mga bus at troop carrier na ginagamit noong mga nakaraan na nagkaroon ng tigil pasada. At ang biyahe niyan, Aga, ay simula Campo Crame, patungo ng Cavite, meron din na patungo ng Valenzuela, patungo ng Balintawak at hanggang sa Antipolo. Simula alas 8 ng umaga yan, Aga, at ang last trip niyan ay alas 5 ng hapon. Bukod nga sa deployment para sa seguridad ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., handa din, Aga, ang PNP na magbigay ng libreng sakay sa Lunes simula ng 3 araw na transport strike. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., bukod sa pagbibigay ng libreng sakay, mamamahala din ang PNP sa seguridad ng ibang mga motorista na hindi naman sasama sa strike. Posible kasing iharas ang mga ito at piliting pasamahin o pasalihin dyan sa isasagawang tigil pasada. Magbabantay din aniya ang pulisya upang maiwasan na ang paghahagis ng mga bato at spike sa kalsada upang walang makabiyahe. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Leia Ilagan. Inianunsyo ng Quezon City Local Government na walang pasok ang lahat ng mga paaralan sa lungsod sa Lunes, July 24, kalinsabay ng ikalawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ilalim ng Executive Order No. 23, idineklara ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na walang klase sa lahat ng antas sa buong lungsod, mapa-public o private school. Bagaman nakabakasyon na ang karamihan, sinabi ng QCLGU na may summer classes pa rin na maapektuhan dahil sa gagawing pagsasara ng ilang kalsada para sa SONA ng Pangulo. Ilang araw bago ang ikalawang State of the Nation Address o SONA, nais marinig ng isang labor leader kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbabawal sa political dynasty sa bansa. Ganon din ang aumento sa sahod ng mga manggagawa na ipinangako na ng ilang mambabatas. Narito ang report ni Harleen Delgado. Gustong marinig ng labor leader na si Calyodi de Guzman mula mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nais nitong isulong ang pagsasabatas na magbabawal sa political dynasty sa bansa. Tingin ni Calyodi, malalim ang ugat ng problema sa korupsyon dahil nakakapasok pa rin ang mga korap na opisyal sa gobyerno. Lahat ng problema natin ngayon ay kagagawa ng mga political dynasty. Gumagawa ng mga bagay na hindi natin gusto dahil kung ano yung hindi natin gusto, ayun ang gusto nila.
Pero siyempre, hindi ko inaasahan yan. Ilang anti-political dynasty bills na ang isinulong sa Kongreso pero hindi pa rin ito umuusad magpahanggang ngayon. Ipinagbabawal sa saligang batas ang political dynasties pero kinakailangan nito ng enabling law. Bukod dito, nais din ni De Guzman na isulong ng Pangulo ang 150 pesos na dagdag sahod ng mga manggagawa. Giit ng labor leader, kulang na kulang ang 40 pesos na aumento sa minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila kumpara sa itinaas ng presyo ng mga bilihin. Kayang-kayang ibigay at huwag kaming lokohin na para bang pagka ibinigay, malulugi ang mga kapitalista. Dahil yung perang 150 pag ibinigay sa mga manggagawa, hindi naman ibabaon sa lupa ng mga manggagawa yun. Ang gagawin ng mga manggagawa doon, ibibili ng mga produkto ng mga kapitalista yon. Kaya babalik ulit sa kanila. At sisigla ang merkado at mag-create ulit ng panibagong trabaho yan. Ilang mamabatas ang suportado ang panukalang 150 pesos na aumento sa minimum wage sa pribadong sektor. Ang liderato ng Senado nangako na isusulong ang pagsasabatas nito sa pagbabalik sesyon. There's several pet bills of the senators na itutulak po natin. Isa doon yung aking legislative wage hike. Hopefully by December. Noong Abril, naghain din ng kaparehong panukala si Trade Union Congress of the Philippines o TUCP Party List Representative Raymond Mendoza sa Kamara. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pasang-awa ang ibinigay na grado ng isang advocacy group sa unang taon sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Center for People Empowerment in Governance o CENPEG, kahit may mga sablay na desisyon ng Pangulo, mayroon naman itong mabuting nagawa. Naritong report ni Ryan Lacanlale. Bigo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tugunan ang mahahalagang issue sa bansa. Kabilang na dito ang politika, mabuting pamamahala, ekonomiya, ugnayang panlabas at climate change. Ayon kay Dr. Temerio Rivera, chairman ng CENPEG, tila mas pinagtuunan ng pansin ni PBBM ang pagsasaayos ng imahe ng kaniyang pamilya. Obviously, President Marcos has really been strongly fixated on rebranding the family image, no? And among the concrete examples of this are his attempt, not just attempt, but he has actually done this, to revive many of the projects associated with his father, including failed projects such as Masagana 99, Kadiwa, and now there is even an attempt to rebrand the old image. It is now referred to as Bagong Pilipinas. Ilan naman sa mga pagkukulang umano at kapalpakan ng Marcos administration ang hindi pagkondena sa umano'y extrajudicial killing ng nakalipas na administrasyon, maging ang matagal na pag-aksyon sa mga pangunahing problema na kritikal lalo na sa panahon ng pandemya, gaya ng paglalagay ng permanenteng mamumuno sa Department of Health at Department of National Defense na halos inabot ng 1 taon bago nakapagtalaga. Ang kawalan ng mamumuno sa Department of Agriculture, paglalagay umano ng cronies sa gabinete, mga general na na-involve sa droga pero wala pa ring resultang investigasyon, at ang paglikha ng Maharlika Investment Fund. They have all agreed that there is no sound economic or even political basis for creating a Maharlika Investment Fund, especially when we are in a situation where we have no surplus funds to begin with. Malabo din umano ang foreign policy ng administrasyon pagdating sa China. Makakaapekto rin ang pagpapalawig ng pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa US. An equivocal defense alliance with the US is dragging the Philippines to an unwanted war with a foreign power. So tomorrow we might be dragged into a war which is unwanted. But we are not prepared for that. Sabi mismo ni Duterte. Kaya naman daw resolbahin ng bansa ang problema sa China nang hindi nanghihimasok ang Amerika. Pero magandang achievement daw para sa pamahalaan ang Republic Act 11953 o New Agrarian Emancipation Act, ang pagpapawalang bisa sa 57 billion pesos na utang sa amortization ng agrarian reform beneficiaries.
Well, in fairness, in terms of formal laws passed, the condonation of the huge debt of our farmer beneficiaries under the Land Reform Act, is a step in the right direction. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bagsak rin ang ibinigay na grado ng isang grupo ng health workers kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang unang taon sa pwesto. Wala umano silang nakikitang ginagawa ng pamahalaan para mapabuti ang kalagayan nila. Ang detalye sa ulat ni Gladys Tuabe. Walang nararamdamang anumang pagbabago sa sitwasyon ng health workers ang Health Alliance for Democracy. Isang taon matapos umupo sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa halip umano na bumuti, tila palala ang healthcare system sa bansa. Hanggang ngayon ay hindi pa rin natutugunan ang problema sa understaffing, nabinbing mga benepisyo at kakulangan ng sweldo. Kaya sa nalalapit na ikalawang State of the Nation address ng Pangulo, umaasa sila na makaririnig ng magandang plano para sa kanila. Sa immediate, yun ang aming panawagan, no? Yung pagtugon sa kababaan ng sahod, pag-improve ng work conditions like yung severe and chronic understaffing, gawing regular ang mga contractuals. Kung i-absorb natin ng mga contractuals, i-employ natin mga registered unemployed nurses, masusolusyonan natin yung nakikita nating short staffing o kakulangan ng nurses natin. Hindi naman umano talaga kulang sa bilang ng registered nurses ang Pilipinas, ngunit karamihan sa kanila ay napipilitang mangibang bansa o kaya lumipat sa ibang propesyon dahil sa liit ng sahod na kanilang natatanggap. So hindi individual nurses ang problema, management and governance. Samantala, hindi pabor ang grupo sa ideyang kumuha ng unregistered nurses sa mga ospital upang tumugon sa understaffing. Hindi rin solusyon doon yung pag-hire natin ng mga unlicensed nurses dahil yung scope nga ng work, yung function ng registered nurses, hindi magagampanan ng mga unlicensed nurses. At yung ating mga registered nurses nga, mayroon na nga mga errors in medication, how much more yung mga hindi mga licensed talaga. So, dagdag ito sa pasanin ng ating mga charge nurses. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Roundup Balita. Naglunsad ang Marcos administration ng isang microsite na naglalaman ng mga impormasyon hinggil sa kontrobersyal na Maharlika Investment Fund Law. Layo nito na bigyang kaalaman ang publiko hinggil sa kahalagahan ng MIF Law, partikular na ang mga kababayan natin na may agam-agam pa rin sa bagong batas. Pwede itong ma-access ng publiko sa website na maharlika.gov.ph. Naglalaman ito ng mga press release, statements, videos at mga larawan hinggil sa mga detalye ng MIF Law. Inihikayat naman ng Presidential Communications Office ang publiko na i-access ang nasabing microsite. Simula sa Lunes, magiging maiksi na ang turnaround time sa pagpuproseso ng mga pasaporte sa National Capital Region. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, mapapaiksi na sa 10 working days ang regular application mula sa dating 12 working days at 5 working days na lamang ang turnaround time para sa expedited applications mula sa dating 7 working days. Sa ibang consular offices, ang passport applicants ay matatanggap ang kanilang mga pasaporte ng 12 working days mula sa dating 15 working days para sa regular applications at para naman sa expedited applications ay 7 working days mula sa dating 8 working days. Ang pagbabawas ng turnaround time para sa pagproseso ng mga pasaporte ay bahagi ng pagsisikap ng DFA na mapabilis ang pagbibigay nito ng serbisyo sa publiko. 5 buwan matapos magka-oil spill sa Oriental Mindoro, lifted o inalis na ang fishing ban sa bayan ng Pola. Base sa anunsyo ni Oriental Mindoro Governor Humerlito Dolor, pinapayagan na ang pangingisda at ang lahat ng water activities sa Pola
base na rin sa rekomendasyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Matatanda isa ang bayan ng Pola sa pinakaapektadong lugar ng oil leakage matapos na lumubog ang oil tanker na MT Princess Empress noong Feb 28 ngayong taon sa bayan ng Nawan. Tiniyak naman ni Governor Dolor na tuloy-tuloy pa rin ang pamimigay ng tulong hanggang matapos ang last batch ng emergency cash transfer. Tumanggap ng 21 unit ng mga bagong motorsiklo ang Metropolitan Manila Development Authority ngayong araw mula sa Honda Philippines. Gagamitin ang mga ito sa pagtuturo sa Motorcycle Riding Academy na itinatayo ng MMDA. Nauna nang sinabi ng MMDA na planong mabuksan ang libreng pagtitraining sa motorsiklo o sa Motorcycle Academy pagdating ng third quarter ngayong taon. Layo nito na makapagturo ng road safety at mga batas trapiko upang mabawasan ang mga motorcycle-related incident na naitatala sa Metro Manila. Pagkatapos ng kanyang ikalawang State of the Nation address, aalis naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. papuntang Malaysia para sa kanyang 3 araw na state visit. Mula sa Malacanang, may report si Nel Maribohok live. Nel, ano-ano yung mga inaasahang matatalakay sa state visit ni PBBM sa Malaysia? Yes, ukol sa pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa, pangunahing tatalakayin sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malaysia mula July 25 hanggang 27. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Ambassador Teresita Daza, makakaharap ng Pangulo ang King of Malaysia at si Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. President Ferdinand R. Marcos Jr. and First Lady Maria Luisa Araneta Marcos were invited by the King of Malaysia to undertake a state visit to the country on 25 to 27 July 2023. During the visit, the President will have an audience with the King of Malaysia and a meeting with the Prime Minister Anwar Ibrahim to identify new areas of synergy between the two countries. Ilan pang aktibidad ang dadaluhan ng Pangulo, kabilang na ang ilang pagpupulong sa ilang malalaking negosyante. Gayon din ang pagharap niya sa Filipino community sa Malaysia. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aka. Maraming salamat, Nel Maribohok. Sa darating na Lunes na ang implementasyon ng National Learning Camp sa bansa. Ilang estudyante ang eminadong may kakulangan sa pagkatuto nila sa ilalim ng online classes. Samantala, puspusan na ang paghahanda ng mga paaralan sa gagamiting learning materials ng mga estudyante. Narito ang report ni Bernadette Pinoy. Sa loob ng 3 taong pag-aaral sa online classes, aminado ang grade 7 student na si Carlo na marami silang nakaligtaang aralin. Bukod kasi sa naranasan niyang mahinang signal ng internet sa kanila, hindi rin siya makapag-focus sa pag-aaral sa loob ng bahay. Kulang-kulang po yung lessons na pag-aralan po namin nung online class and nung this school year po. Ganito rin ang hirap na naranasan ng grade 8 student na si Justin. Yung mga maiingay na kapaligiran and yung feeling na dapat face-to-face po and mas marami pa pong matututunan kung may nagtuturo po talaga ng face-to-face. Dahil bakasyon na sa eskwela, nagtaka naman ang magulang ni Arishon dahil sa pagboboluntaryo nito sa National Learning Camp na programa ng Department of Education. Anya, wala rin siyang gagawin ngayong buwan ng Hulyo at Agosto, kaya imbis na mag-cellphone buong araw ay mas gusto na lang niyang mag-aral. Natuwa naman din po mga magulang ko kasi dahil may matutunan din po ako ngayon. Wala din naman po kami mga vacation plans kaya pinayagan naman din po ako. Maganda siya kasi iwas din sila sa pag nasa bahay lang, puro cellphone lang. At least dito, natututo pa sila. Samantala, puspusan na rin ang paghahanda ng mga paaralan sa mga learning materials na gagamitin ng mga estudyante. This may not be perfect dito sa unang taon ng implementation, but we know na magkakaroon ng gains ang mga estudyante. Ayon sa DepEd, sa Lunes na ang implementasyon ng programa na tatagal ng 3 hanggang 5 linggo. Nilinaw din ng ahensya na hindi pipilitin ng mga guro at estudyante na lumahok sa naturang programa. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Palalakasin pa ng pamahalaan ang produksyon ng mga licensed Filipino nurses sa pamamagitan ng upskilling program. Layo nito na mabigyan ng pagkakataon ang mga underboard nurses o mga hindi nakapasa sa board exam na makapag-review at nang makakuha ng lisensya. Ang detalye sa report ni Janice Inhente. Mobilize on the part of CHED yung magagaling na mga pamantasan na magbigay ng review classes para doon sa mga employed sa public and private hospitals para maipasa nila yung licensure test. Inihahanda na ng Commission on Higher Education ang mga pamantasang tutulong sa pagbuo ng preparatory review classes para sa upskilling program ng mga underboard nursing graduates. Ayon kay CHED Chairperson Prospero de Vera III, magiging katuwang sa nasabing programa ang top 20 nursing schools para mabigyan ng dekalidad na review classes ang mga mag-a-apply sa nasabing upskilling. Ito ay i-roll out natin at kukunin ito ng mga nagtatrabaho doon sa mga ospital habang sila ay nagtatrabaho. So i-disenyo natin na gano'n yun, no? Para hindi sila kailangang tumigil magtrabaho, para magabayan sila. So sa susunod na licensure test, hopefully kung marami ang mag-a-apply dito ay madadagdagan ng mga nurses. Target ng CHED na makuha sa nasabing upskilling program ang 50% ng underboard nurses sa bansa. Sa pamamagitan aniya nito ay mas mapapabilis ang produksyon ng mga licensed nurses sa bansa at hindi na maghihintay pa ng 5 taon bago ulit makapagdagdag ng mga bagong nursing graduates. Itong ating JAW ay makakapag-produce ng additional nurses almost immediately kasi pagka natulungan natin ang mga clinical aid, mga assistants na mag-review at makapasa, dadami ang nurse sa ating mga ospital. Sabi namin kay Pangulo, kailangan hanapin natin yung other 50% na hindi nakapasa kasi ang mga yan ay tapos na ng hospital training, sila ay nakapag-aral na nagka-problema lang sa pagkuha ng licensure test, no, or sa board exam. Sa datos ng Department of Health, mula sa mahigit 500,000 lisensyadong nurses sa bansa, 50% nito ang nagtatrabaho sa abroad, habang ang iba naman ay nasa ibang propesyon na walang kaugnayan sa healthcare. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sisimulan na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa susunod na buwan ang pag-i-issue ng violation ticket sa mga motorcycle rider na mahuhuling sumisilong sa ilalim ng mga footbridge at overpass. Kaugnay nito, nakiusap naman ang MMDA sa mga ride-hailing companies na tulungan sila sa pagdidisiplina sa mga rider. Narito ang report ni JP Nunez. Istrikto nang ipatutupad simula sa August 1 ng Metropolitan Manila Development Authority ang pagbabawal sa mga motorcycle rider na sumilong sa ilalim ng mga footbridge o overpass. Ayon sa MMDA, maglalabas sila ng internal guidelines sa kanilang mga traffic law enforcers kung paano ito ipatutupad. Nakikita po natin na halos sinasakop na po yung buong karsada, na wala na ho halos madaanan. At ito po ay unsafe and nakakakos po ng sobrang traffic. Paliwanag ng MMDA, maituturing na obstruction ang pagtigil ng matagal sa ilalim ng footbridge o overpass na may multang 500 piso. Pero ayon sa MMDA, maaari pa rin naman nilang bigyan ng pataan ang mga rider kung magsusuot lamang ang mga ito ng kapote at agad ding aalis. Rest assured na bibigyan po namin ng reasonable time. Yung talagang, kung sa tingin naman po ng aming mga enforcers, at yan naman po ay i-remind namin, pagdating niya, bumaba siya, kinuha niya yung raincoat sa kanyang compartment, isinuot niya, nag-ayos siya ng sarili niya, nag-helmet siya, hindi naman yung taking yung sweet time niya. Papayagan naman po namin.
Kahapon, pinulong ng MMDA ang mga representative ng mga ride-hailing company kung saan pinakiusapan ang mga ito na makatulong sa pagdisiplina ng kanilang mga rider. Ayon sa MMDA, kadalasan nilang nakikita ang mga delivery rider na sumisilong sa mga footbridge batay sa kanilang monitoring sa Metro Base. Ayon sa mga ride-hailing companies, magpapadala sila ng impormasyon sa kanilang partner riders at magsasagawa din ng refresher training sa mga batas trapiko. Kukunan ng larawan ng MMDA ang mga rider na mahuhuling sumisilong sa mga footbridge at overpass. Ipapadala ang screenshot ng picture sa mga ride-hailing company upang sila na ang magbigay ng sanction sa kanilang mga rider. Tama sinasabi ni Chairman, lahat naman ng pagkakataon nandoon para magkaroon ng balance ng lahat ng mga road users. Safety para sa lahat, hindi lang sa mga mananakay, kundi pati din sa mga riders natin. Kung patuloy nilang nilalabag yung mga pagiging obstruction sa kalsada, may mga sanctions na nararapat dyan. Pwedeng suspension o pwedeng dismissal pa sa ating platform. Re-reinforce po namin yung reminder sa mga drivers about traffic rules and regulations. Magsasend din po kami ng mga communications sa kanila about this particular topic na pinag-usapan po natin ngayon. And siguro yung mga refresher trainings po, baka minsan nakakalimutan na po nila na may ganitong mga traffic rules and regulations. So, paiigtingin po natin yon. Samantala, nangako rin ang mga ride-hailing companies na tutulong sa MMDA sa paglalagay ng mga tent sa mga gasolinahan. Dito maaaring sumilong ang mga rider lalo na kapag bumuhos ang malakas na ulan. Sang-ayon rin ang isang motorcycle group sa plano ng MMDA na pagbawalang sumilong ang mga rider sa ilalim ng mga overpass at footbridge. Ayon sa administrator ng Motorcycle Philippines Federation na si Atoy Santa Cruz, mas mabuting magbaon na agad ng kapote kapag aalis ng bahay kaysa sumilong sa footbridge na maaaring maging dahilan ng aksidente at pagkasawi. Ang kinakatakot namin dyan during rainy season, nandun kayo sa highway, nakatumpo kayo, baka mamaya may mawala na yung umislide ng mga bus dyan o yung mga truck. Papatayan. Delikado. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sarado na ang pintuan para sa pakikipag-usap ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, huling pakikipag-ugnayan na ng bansa sa ICC ang isinampang apela kaugnay sa investigasyon sa war on drugs killings ng nagdaang administrasyon. Mula sa Maynila, may report si Dante Amento live. Dante, may basbas na ba ng Pangulo itong tuluyang hindi na pakikipag-usap ng Pilipinas sa ICC? Agad sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara na mayroon na itong basbas kay President Ferdinand Marcos Jr. Tinawagan anya nito ang Pangulo nang siya ay nasa Washington DC noong July 18 para impormahan ang punong ehekutibo sa naging desisyon ng ICC na pag-dismiss apela ng Pilipinas na huwag ituloy ang pag-iimbestiga sa war on drugs ng bansa noong nagdaang administrasyon. Dagdag pa ni Solgen Guevara, wala nang ibinigay sa kanya na karagdagang instructions dahil ang kanilang kasunduan ay tuluyan ng hindi makipag-usap sa ICC. Pinayuhan nito si Marcos Jr. na ngayon ang pinakamabuting panahon na mag-disengage sa ICC at pumayag naman anya ang Pangulo. Una na rin binanggit ng Presidente na hindi na muling sasapi pa ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC mula nang kumalas ito epektibo noong March 17, 2019. Samantala ayon naman sa kampo ng mga war on drugs victim, sila ay maglalabas ng pahayag o reaksyon hinggil dito. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Naging bagyo na ang low pressure area sa Philippine Area of Responsibility at pinangalanan itong EGAY. Alamin natin ang latest sa ating lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Live. Ray, ano ang direksyon nitong bagyong EGAY at makakaapekto ba ito sa bansa?
Sa ngayon ay wala pa itong direktang epekto sa ating bansa. Pero base dito sa forecast track ng Pag-asa, makikita natin na itong si Egay patuloy na kikilos papalapit sa ating bansa sa mga susunod na araw. Yung forecast track na ibinibigay ng Pag-asa, yan ay makikita natin na itong pinaka-latest. Lagay natin po yung forecast track ng Pag-asa. Yan. Sa susunod na mga araw, lalapit pa ito sa may northeastern part ng ating bansa. At ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay nasa 900 km dyan sa may silangan ng southeastern Mindanao. Ito o Luzon, itong si Egay, taga nito lakas ng hangin na 55 km per hour. Pagbugso, naaabot sa 70 km per hour. Ngayon ay napakabagal ng kanyang pagkilos. Pero sa mga susunod na oras, posible itong lumakas pa. At pagdating ng Lunes hanggang sa Martes, ito ay posible na maging isang super typhoon. Pero based dun sa forecast track ng Pag-asa, maaari itong maglandfall doon sa may northeastern part ng Luzon, particularly sa may area ng Cagayan. O kaya naman ay ito ay lumihis papunta dyan sa may katimugang bahagi ng Japan. Sa ngayon, wala pa tayong wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero pagdating ng bukas ng gabi o kaya early ng Sunday, ay maaaring itaas na yung ating wind signal, particularly sa may ilang bahagi ng Bicol region. Yun naman pong makakaranas tayo ng mga hangin pagdating, maramdaman natin yung lakas ng hangin, posible by Sunday yan and Tuesday. Hanggang Tuesday. Yun naman pong habagat o yung southwest monsoon makaka-apekto sa may kalurang bahagi ng ating bansa, lalo na po sa may area po ng Mimaropa. Ella? Ray, mas magiging malakas ba ang ulan o hangin na idudulot nitong bagyong Egay? Pag-uusapan yung hangin, Ella, no? Kung ito ay lilihis patungo dyan sa may patimugang bahagi ng Japan, hindi natin ine-expect na masyadong mararamdaman dito sa ating bansa. Pero kung ito ay didikit sa may Northern Luzon, of course, yung pinaka-diameter nito napakalawak, aabot sa 1,000 kilometro yung kanyang pinaka-diametro. So kung magla-landfall yung mata nitong bagyong ito, dyan sa may part ng Cagayan, maaaring mahagip pa yung ilang bahagi ng northern hanggang sa central Luzon. So maaaring nating maramdaman, maaaring mag-raise dyan ng mga hanggang signal number 3 o kung didikit pa, maaaring umabot sa signal number 4 yung mga wind signal dyan sa mga lugar sa northern and central Luzon. Alright, maraming salamat Ray Pelayo, live na nagulat mula sa UNTV Weather Center. Dalawang residente sa Rapu-Rapu, Albay ang nasawi dahil sa hinihinalang sakit na diarrhea. Samantala, 7 iba pa ang under observation ngayon sa Legazpi City Hospital dahil din sa diarrhea. Para sa detalye ng balitang yan ay hahatid sa atin ni Jerry Galicia live. Jerry, nakapagsagawa na ba ng pagsusuri ang health office dyan sa tubig na nainom ng mga pasyente? Yes, Ella, hinihintay pa ang resulta na sinagawang microbiological examination sa water sample na ginawa nga nitong Albay Provincial Epidemiology and Surveillance Unit na nagisanhinga ng pagkasawi ng dalawang residente sa Barangay Manila sa Rapu-Rapu, Albay at 7 pang pagkaka-ospital. Patuloy pa rin obserbahan sa Legazpi City Hospital at Ace Medical Center ang 7 pang individual na nagkasakit ng diarrhea sa bayan ng Rapu-Rapu, Albay. Hinihintay pa ang resulta ng sinagawang examination sa 7 pang mga pasyente na pinasok sa ospital upang makumpirma kung sakit na diarrhea dumapo sa mga ito. Ayon sa Albay Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, 2 naman ang namatay bunso ng komplikasyon at dehydration kahapon ng hapon sa Legazpi City Hospital. July 15 pa nang maiulat ng Albay PHO na may 7 suspected diarrhea cases na na-admit sa ospital. Samantala, hinihintay pa din ang resulta na microbiological examination sa water samples na kinolekta ng PHO kahapon. Nagsasagawa naman ng ocular inspection ng Albay PESO o Provincial Epidemiology and Surveillance Unit sa Barangay Manila, Rapu-Rapu, kung saan nangyari ang naturang insidente. Yan ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Pinag-iingat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang mga residente ng Albay na nasa lahar-prone areas kasabay ng pagpasok ng bagyong Egay.
Kabilang dito ang barangay Miisi, Binaan, Anoling, Kirangay, Maninila, Masawarag, Muladbukad, Nasisi, Mabinit, Matanag at sa Basud Channel. Batay sa advisory na inilabas ng PHIVOLCS, maaaring umagos ang mga abo na ibinuga ng bulkan nitong mga nagdaang araw. Halos isang linggo ng lubog sa tubig baha ang 5 barangay sa Kalumpit, Bulacan, bunsod ng nagdaang bagyong Dodong at Habagat. Ilang mga residente ang nasa evacuation center pa rin dahil sa lagpastuhod na baha sa kanilang lugar. At mula sa Kalumpit, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, hanggang ngayon ba mataas pa rin ang tubig baha sa mga barangay at papaano pinaghahandaan ng mga residente itong panibagong bagyo? Kailan sa 5 barangay na apektado ng pagbaha nitong nagdaang bagyong Dodong at 4 na sa mga ito ang humuhupa na, pero dito sa barangay May Sulaw, Kalumpit, stagnant pa rin ng tubig dahil sa kawalan ng maayos na dike para labasan ng tubig. Strict ng araw sa Bulacan pero ang mga residente sa 5 barangay sa Kalumpit nagtitiis lumusong sa baha bunsod ng nagdaang sama ng panahon. Hanggang ngayon, abot tuhod pa rin ang tubig baha sa mga barangay sa Gugo, San Jose, San Miguel at Calison, habang sa barangay May Sulaw naman abot hanggang bewang ang baha. Ayon sa mga residente, 7 taon na nila itong tinitiis. Kung may dike lang, anila sana sila na maayos, may makokontrol sana ito para harangan ang baha, lalo na't nagiging catch basin ang kanilang lugar. Sa ngayon, nakauwi na ang ilang mga residente na lumikas, ngunit sa barangay May Sulaw, nasa 10 pamilya pa rin ang nanatili sa evacuation center. At yung mga latest live mula dito sa Kalumpit, Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Iniimbestigahan ng US Justice Department ang umano'y pagmaltrato ng Texas sa migrants, partikular na sa mga migranteng tumatawid ng border sa Eagle Pass. Narito ang report ni Daryl Angeles. Nakikipagtulungan na ang US Justice Department sa ibang federal agencies upang alamin kung papaano ang pagtrato ng Texas sa mga migranteng nagtatangkang tumawid sa border sa Eagle Pass. Batay sa ulat, isang Texas Department of Public Safety o DPS trooper ang nagpahayag ng pagkabahala sa mga direktiba sa kanila. Partikular na ang pagpapabalik sa mga bata at nursing babies sa Rio Grande, gayon din ang pagkait ng tubig na maiinom sa mga migrante sa gitna ng matinding init ng panahon. Bukod dito, may iba pang ulat ng di tamang pagtrato sa mga migrant. Kinundena naman ni Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador ang aligasyon ng pagmamaltrato. Batay naman sa Texas DPS, iniimbestagahan na ng Inspector General nito ang mga ulat. Isang top DPS official naman ang itinanggi ang mga aligasyong itinutulak ang mga migrante pabalik sa ilog. Daryl Angeles, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nababahala ang mga otoridad sa Thailand kaugnay ng tumataas na kaso ng malaria sa bansa. Ito ay matapos tumaas ng 835 ang kaso nito mula noong nakaraang linggo ayon sa Department of Disease Control o DDC. Pinakamataas na kaso ng sakit ang naiulat sa mga probinsya ng Takmehongson at Kanchanaburi. Ayon sa DDC, ang kasalukuyang panahon ng tag-ulan ang paborableng kondisyon ng pagpaparami ng iba't ibang uri ng lamok na nagpapataas ng panganib ng malaria na pangunahing tinatransmit ng Anopheles mosquitoes. Kaya naman, payo ng Department of Disease Control sa publiko magsuot ng snug-fitting na damit, magpahid ng mosquito repellent at gumamit ng kulambo kapag mag-overnight sa labas. Kinilala bilang FM Station of the Year ang Wish 107.5 sa ginanap na Golden Laurel 2023 sa Lyceum of the Philippines, Batangas kahapon. Napili ang istasyon dahil sa pagbibigay nito ng inspirasyon sa mga tao, lalo na sa mga kabataan sa pamamagitan ng musika. Narito ang report ni Gladys Toabi. The Golden Laurel for FM Radio Station of the Year is Wish 107.5.
for the FM radio station of the year is DJ Adam of Wish 107.5. Kung ang pag-uusapan ay musika at inobasyon, hindi papahuli ang Wish 107.5. Kabilang na ang konsepto ng iconic Wish 107.5 bus, kung saan nabibigyan ng pagkakataon ng bawat local artist upang lalo pang mamayagpag ang original Filipino music, hindi lamang sa bansa, kundi maging sa international stage. Kaya naman itinanghal ang Wish 107.5 bilang FM Station of the Year sa isinagawang 6th Golden Laurel the Batangas Province Media Awards 2023 kahapon. Ang pagkilala ay ibinibigay sa mga media program, platforms at mga personalidad dahil sa kanilang namumukod-tanging kontribusyon sa industriya. The whole Batangas community with the students, with all our staff, employees, and also our parents, talagang hangang-hanga po sa ginagawa ng mga personalities and of course the public service that all the networks do for us. So it's very important that mga Batanggenyo and the youth get exposed to high quality content and shows, not only for education, entertainment, and it also helps for their everyday lives. A combination of music and charity. Ganyan ang Wish 107.5. Ginagamit din ng istasyon ang kanilang platform hindi lamang para magbigay inspirasyon at maging instrumento sa pag-abot ng pangarap ng mga tao, kundi ganon din ang makatulong sa kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay ng financial assistance sa mga piling benepisyaryo at pagtupad ng ilang kahilingan ng mga wisher. First of all glory to God. He actually is the reason behind all the blessings, right? It feels humbling, actually, to be part of this family. It's not only about, the individual radio jocks. It's about that thing that we represent, something bigger than us, and that's our movement to raise awareness for OPM and actually provide a platform para sa global stage, right? For the top choice grade A Pinoy talent to be recognized worldwide. Sa ngayon ay nananatiling una ang Wish FM sa YouTube na may mahigit 14.2 million subscribers and counting. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-top 1 sa New York Times bestseller ang kauna-unahang libro na inirelease ng Korean pop supergroup na BTS. Ang Beyond the Story 10-Year Record of BTS ay naglalaman ng kwento ng mga karanasan, hamon at tagumpay na nakamit ng grupo sa nakalipas na 10 taon. Dahil dito, ang Beyond the Story ang kauna-unahang Korean book na itinanghal na #1 sa New York Times bestseller. At bilang regalo sa fans, bukod sa Korean version, isinalin rin ang Beyond the Story book sa iba pang mga lengguwahe, kabilang na ang English at Tagalog version. Bago po tayo matapos ang ating balitaan ngayong araw, kayo po ay inaanyayahan naming manood sa UNTV SONA 2023 Special Coverage sa Lunes, July 24, alas 2 ng hapon. Ito po ay nakastream din ng live sa official YouTube at Facebook page ng UNTV. Mapapakinggan din po ito sa Radyo La Verdad 1350. Sama-sama po nating tunghayan ang SONA 2023. Pangako ng pagkakaisa sa pagunlad, ang UNTV Special Coverage. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 37, versikulo 37 na nagsasabi, "Tandaan mo ang sakdal na tao at masdan mo ang matuwid, sapagkat may isang maligayang wakas sa taong may kapayapaan." Balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!